Graduation day na. Masaya ang paligid. Ang mga estudyante nakatoga, ang mga magulang ay abalang kinukuhanan ng litrato ang kanilang anak. Isa sa kanila ay si Aira Mendoza, top 1 scholar, at kinikilalang huwaran sa buong universidad. Ngunit habang nakangiti siya sa kamera, ang totoo'y kabado siya. Dahil ang graduation folder na hawak niya ay walang diploma. Sa halip, isang sulat. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin alam mo na ang totoo. Hindi aksidente ang tagumpay mo. May dugong kapalit yan. Hanapin mo ang basement room 3 sa lumang science building. Sa loob-loob niya, ito na ang matagal niyang hinahanap. Ang susi sa kasong tinututukan niya ng halos 1 taon. Si Aira ay hindi totoong estudyante. Isa siyang undercover investigator mula sa isang lihim na division ng National Bureau of Education and Intelligence, NBEI. Ipinadala siya sa universidad matapos makatanggap ng sunod-sunod na ulat ng mga misteryosong pagkawala, suicide cover-ups at fake scholarship programs kapalit ng kaduda-dudang kasunduan. Gamit ang peking identity at credentials, pumasok siya bilang transferee student. Mabilis siyang nakilala dahil sa talino at performance. Lahat bahagi ng plano upang mapalapit sa mga taong may mataas na posisyon sa eskwelahan. Sa araw ng graduation, ginamit ni Aira ang clue sa sulat para makapasok sa basement room 3. Sa loob, nadiskubre niya ang lumang records ng mga estudyanteng nawawala, graduation photos ng mga hindi nakagraduate, medical report ng mga pinaslang at itinuring na dropout, at mga dokumento na nagpapatunay ng isang blackmail-based na underground scholar exchange system kung saan may kailangang mawala para may umangat. Habang sinusuyod ni Aira ang mga dokumento sa basement room 3, may nahanap siyang USB hidden sa loob ng folder ni Caleb. Nang pinanood niya ito sa kanyang laptop, isang recording ang lumabas. Kung napanood mo to, siguro wala na ako. Ayokong tanggapin ang alok nila, ate. Hindi ako papayag na makuha ang diploma kapalit ng kasabwatang ito. Si tita, siya ang namumuno. Huwag kang magtiwala sa kanya. Naluha si Aira. Totoo ang kutob niya. Hindi dropout ang kuya niya. Pinatahimik. Kuya ko. Hindi dropout ang kuya ko. Pinatay siya. Sa likod ng pinto, nandoon ang kanyang tita Marga, kapatid ng kanyang ina, at isa sa mga silent investors ng universidad ay naroon. Dapat tinapos mo na lang ang papel mo rito at tahimik kang umalis. Si Tita Marga ay dating top student din ng parehong universidad noong panahon niya. Ngunit kahit gaano siya katalino, hindi siya pinabura ng sistema dahil wala siyang koneksyon. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Nakaranas siya ng diskriminasyon, pambabastos at pagtatakwil. Dahil dito, napuno siya ng hinanakit at galit. Nang tumagal, nakipag-ugnayan siya sa isang underground academic syndicate na bumibili ng ranggo, scholarship at diploma kapalit ng kontrol sa mga promising students para gamitin sa politika, negosyo at propaganda. Sa kalaunan, naging recruiter at operator siya ng sistema, isang lihim na grupo sa likod ng University Honors Program. Isa siya sa mga pumipili kung sino ang dapat umangat at sino ang dapat mawala. Kaya ba pinatay mo ang sarili mong pamangkin? Si Caleb, ang una mong biktima? Hindi ko siya pinatay. Siya ang pumili na huwag sumunod. He made it hard. Lahat ng ayaw niyong mapasunod, pinapahamak ninyo. Scholar daw, pero may kondisyon. May kabayaran. Walang tagumpay na libre, Aira. Pinaghihirapan ang pangalan. Pinoprotektahan ang sistema. Ang mundo ay hindi para sa mahihina at marurupok. Hindi marupok ang kuya ko. Matapang siya. At ngayon, natapos mo na ang laro mo. Hindi mo ako kilala, tita. At sabay kong inilabas ang badge bilang isang investigator. Special Investigator Aira Mendoza. Nasa ilalim ka na ng surveillance sa loob ng 6 na buwan. Nagulat si Tita Marga. Kasunod noon, pumasok ang mga agents na nakaabang sa labas. Buong eksena ay nakarecord na.
habang dinadala si Marga ng mga operatiba. Akala mo nanalo ka, Ira? Sa bawat isa sa amin na mawawala, may susunod na mas tuso, mas matalino, mas malupit. At kapag naging sistema ka na rin, tignan natin kung hindi mo ako maintindihan. Mas pipiliin ko pa rin hindi maging katulad mo. Lumabas sa national news ang expose. Nasangkot ang ilang faculty at alumni. Ipinasara ang ilang programs. Si Tita Marga at ang mga kasabwat ay nahatulan. Si Ira, hindi na bumalik bilang estudyante. Pero kilala siya ngayon bilang estudyanteng whistleblower na siyang sumira sa underground system ng elitistang edukasyon. Nagsulat siya ng libro. Ang lihim sa likod ng diploma, isang undercover journey para sa katotohanan. Huling linya ng kwento. Kung ang edukasyon ay para lang sa may kaya at ang diploma ay binibili gamit ang dugo, mas pipiliin ko pang magturo sa kalye kaysa manahimik sa karangalan na may bahid ng kasalanan.